Muli, good morning mga boss. At katatapos lamang po ng bagyong Mario kung saan naka-epekto ito ng negatibo sa ating bansa. May mga infrastruktura, may mga bayan na binaha kung saan sa ilalim pa sa state of calamity. Sa ngayon pong umagang ito, nasa Amerika ang ating Pangulong Aquino at magbibigay siya ng 20 minutong speech kaugnay sa climate change kung saan mapapakinggan ito ng mga miyembro ng United Nations. At upang pag-usapan ang mga initiative po ng ating mga kababayan at mga pribadong individual kaugnay sa climate change, makakapanayam natin si Dr. Tony Liachon, President ng Philippine College of Physicians. Sir, magandang umaga. Welcome muli sa Good Morning Boss. Magandang umaga sa iyo, Odi, at sa mga milyong-milyon nakikinig sa iyong matagumpay na programa. Yes, sir. Medyo gumagrabe na po yung epekto ng climate change. Ano po bang assessment ninyo? Ngayon nagdaan na naman na itong bagyong Mario at naka-epekto na naman sa ating mga kababayan. Well, ang climate change, I think, never-ending na yan. At according sa mga experts, every 2 years makaka-experience tayo ng magnitude ng almost Yolanda. So makikita naman natin ang devastation ng Glenda at ng Mario as of late. Ang Yolanda, baka makalimutan natin, was the strongest typhoon ever to hit any landfall sa buong mundo. Kaya dapat nating asikasuhin kung paano natin mamimitigate ang effects ng climate change sa ating bansa. Particularly, dinadalaw tayo ng 20 typhoons every year. So, Dr. Medyo lagi na nangyayari sa atin to, pero mukhang marami pa rin mga naaapektuhan. Ano ba dapat ang gawin? Well, bilang doktor, ang tingin namin dyan, sa Amerika, may nagmamarch ang 100,000 sa New York at ang mga doktor din sa Amerika nagmarcha. Naisip natin ito, naumpisahan actually ito sa isang diskusyon namin ni Secretary Sonny Coloma, na pag-usapan din sa UST, sa UP, na lagi na ako announce ng pasok sa UP Manila, sa UST, doon naman ako, of course, nag-graduate, lagi na lang may baha. At nakakalungkot nga namatay si Siegfried Arcilla, isang medical student dahil din sa baha. So, ganito na lang ba tayo? Are we sitting ducks right now, So, ang nakikita ko dito, dapat i-prevent natin. Gamitin natin November 8 as a day of rising. Sa pamagitan ng pagtatanim ng puno nationwide. Ginawa yan sa Bicol 2007 when a group of doctors, the Philippine College of Physicians, tumulong kay Mayor Noel Rosal. Dahil sa bagyong Melenyo. So, doon naumpisahan yung advocacy hero. And then, si Governor Salceda, kinary on yun to a higher level. Tingnan mo ang response ng... Anong resulta po nito, Doc? Wala tayong maitatago dito. Si Governor Salceda ang pinakamagaling. Si Mayor Noel Rosal ng Legazpi ang pinakamagaling sa pag-prevent nito or ma-mitigate ang effects ng any disaster. At isa dito yung tree planting. Ang isang ginawa nila dito, tree planting. So kung mapipicture mo, kung November 8, magtanim tayo nationwide. At every year magtanim tayo. 500,000 yung world record Tingin natin, maka 1 million tayo or more. But it has to be mandated by the President. And consistent. So, napag-usapan namin ni Secretary Coloma, dapat may executive order to mandate the DNR, the Climate Change Commission, at dapat may enabling law. So, sa kapalaran naman natin, nakausap natin si Senator Grace Poe. Nakapag-file na siya ng joint resolution mga 2 weeks ago to make November 8 a day of rising, an environmental health day, to perhaps create public awareness campaign, insert into the curriculum with sustainable force na dapat ang Pilipino resilient to climate change. Alam mo na yung gagawin mo on climate change. Alam mo na kung kailan walang pasok, alam mo na dapat kung paano mag-responde, may warnings ka, resilient ang Pilipino. And then, ang pinakahuli, stimulate or trigger a public-private partnership program na summit, na meron kang donor summit, na para sa ganun, ano bang may aambag mo para dito sa climate change? Hindi yung pagka meron kang disaster, hihingi ka pa ng support. Ngayon, lalagay mo sa bangko. So, one of the initiatives na naisip ng PCP sa amin, for every patient na makikita namin,
magbibigay kami ng 10 pesos. And then that will go to the Climate Change Bank. Parang piggy bank siya. And hopefully, this will trigger financial support from the private sector as well. Kasi hindi lang naman to gobyerno dapat ang magtrabaho eh. Kasi ang affected din naman publiko eh. Pero nakakalunos isipin, pagka may undoy, may bagyo, nag-iisip ka, paano kaya ako tutulong? Walang clarity of ideas kung ano ang marching orders or checklist. Hindi katulad ng mga Hapon, during the time ng Fukushima, kitang-kita mo na alam gumalaw ang Hapon. May sistema. May sistema, ang body bags nandun na. Nakikita mo, hindi sila, alam mo malungkot sila, nag-grieve sila. Pero hindi sila nagdidepende sa gobyerno basta. But tayo, private citizens tayo, hindi naman tayo pwede magtanim Hindi rin tayo pwede mangolekta ng basura Hindi rin naman tayo pwede mag-utos sa police or sa DND or sa DNR sa Climate Change Commission. It has to be coming from a strong leadership. And nakikita ko, ano lang siya, springboard lang siya. Kasi ang Papa, si Pope Francis, dadating January 15. At anong bibisitahin niya? Yolanda. At magmimisa pa nga siya sa UST. Dahil ang UST, ang Pontifical University ng buong Asia. So, nakikita mo rito, bakit darating ang Papa? Bakit magdadaan tayo sa November 8? Hindi ba siya act of God para mag-step up ang Pilipino? Aside from Korea, dadaanan tayo because of the nuclear, kaya siya pumunta ron. Pero, napakapalad ng Pilipino na after na mabisita tayo ng isang Papa so many years ago, diba? Si Carol Wojtyla. Diba? Naalala mo na si Pope John Paul. Ngayon, dadalaw ang Papa. Bakit? Gusto tayong i-inspire. Na even beyond President Aquino's time, I think, ang private sector at ang government should step up to the plate. We cannot be receiving all of this devastation ng typhoon. Okay. November 8, magkakaroon tayo ng tree planting. On paper, yun ang nilagay sa batas na dapat in 2 months' time, ma-aproban yan ng Senado at Congress. And then, pagbisita ng Papa, ito ang maaabutan niya, lalong-lalo na sa area ng Tacloban. Precisely. So, na-imagine ko niyan, ang visionaryo ko niyan, ang Pangulo, ako lang, hindi ko pa nakakausap Pangulo, si Secretary Coloma lang. Pupunta siya sa Leyte. And then simulcast yan, magtatanim lahat tayo. In one day. Sabayan. And then every year from here on, after November 8. So imaginein mo, let's say 100 million tayo. DepEd pa lang 30 million kung magtanim bawat isa, di 30 million, how many trees yun? Ngayon, magkakaroon ka pa ngayon ng greening na environment. Mapoprotect tayo, hindi tayo magkakabaha. At the same time, anong effect sa ekonomiya nun? Gaya na nangyari sa Camarines Sur. Gaya na nangyari sa buong Bicol area. Bicol ang galing area. nila I mean, alam na nilang gagawin nila Na-evacuate sila. Sila yung dating dinadaanan. Bakit ang Batanes dati binabagyo? Nung ako elementary, inaaral ko yun. Anong ginawa ng Batanes? Nagtayo sila ng matitibay na poste at saka bahay. May naapektuhan pa ba sa Batanes ngayon? Inayos nila ang drainage nila. Napakagandang tourist spot. Legazpi, dati binobomba yan. May naririnig ka pa ba? Wala Tayo dapat tumayo at mag-respond. Kahit force majeure yan Pwede mo pa rin siya ma-mitigate ang effects niyan as long as we have the checklist, ang tinatawag nating checklist or mandato on what to do. Alam nyo, ito suggestion ko lang, Doc, siguro dapat ang mga boss natin dyan, yung mga kababayan nating nasalanta ngayon, lalo na sa mga madalas dinadaanan ng bagyo, siguro dapat sa darating na eleksyon, bumoto rin kayo na may alam sa disaster management ng mga government officials. Alam mo, dati, naisip ko na rin yan na ang success ng country natin, naka-define dun sa galing ng leader natin So, ang leader natin, hindi lang siya political leader. Dapat dynamic siya, maka-Diyos siya, maka-environment siya, at makatao. So, yung tatlong criteria nun tama ka Dapat may checklist tayo sa 2016. Ito ba? Ang unang tanong. May mga requirements. May requirements. Ito bang kandidato mo maka-Diyos? Okay. Ito bang kandidato mo corrupt? Ito bang kandidato mo maka-environment? At ang panghuli,
ito bang kandidato mo makatao? Pag wala yan, wag natin iboto. So, dapat meron siyang competency, may character siya, yan ang isa. At ang pangatlo, dapat may credibility siya. At dapat ipakita niya yon. So, yun ang tingin ko eh. Kasi masasadlak tayo sa typhoon and disasters every now and then. But sabi nga ng mga media our response to this Yolanda will define the leadership. But I know the President is doing something. Kaya nga pumunta siya sa United Nations. At pagbalik niya, hopefully, doon sa November 8 celebration, makita natin ang transformation ng Pilipino. And then pagdating ng Papa, after 1 or 2 months, handa ang Pilipino to be inspired once more. Para bang gigisingin tayo? Gigisingin tayo. Kasi hindi lang naman puro gobyerno Kailangan simultaneous lahat ng sabayang mga Pilipino nagtutulungan para dito. Ito po'y paulit-ulit na mga boss na nangyayari sa ating bansa. At sabi nga ni Doc kanina, 20 typhoons ang dumarating sa atin. At ilang beses na tayong tinatamaan ng mga disasters. Siguro dapat oras na para bumangon. Ito na nga yung maaaring magsimula sa November 8. Tama yun. So, sa tulong ng gobyerno, sana, ang sabi sa akin ni Secretary Coloma, gagawa siya ng administrative order to mandate, papa-aproba niya kay Executive Secretary Ochoa, papa-aproba sa Pangulo, para sa ganon, makagawa ng admin order, upang sa ganon, mamandate ang DENR, ang National Climate Change Commission, sa pangunguna ni Governor Sering, Secretary Sering, DNR Secretary Ramon Pahe. At sa tulong din ng DILG at saka DND kasi sila yung nasa disaster lagi And then, ang private sector, dapat din tumulong dito. Kasi apektado rito, hindi lang naman gobyerno yung tinatawag natin private sector, lalo na yung ekonomiya natin. Imaginein mo, ang nation natin, nade-define lagi kung may pasok o wala ka dahil sa ulan. So, pag may ulan, ano nangyari? Walang pasok, walang kita ang gobyerno. Hinto ang negosyo. Hinto ang negosyo. Tapos, gagasos ka pa. Hindi ka na nga kumita, gagastos ka pa, may namamatay pa. At tapos yan, ang paglilinis siya napakatagal. Ganun na lang ba tayo? Kaya ang sagot ay prevention. Prevention. So sabi ko nga, kung hindi natin ito ipe-prevent, lagi na lang tayong iiyak tuwing may bagyo. So, dapat Lagi na lang may takot. Lagi na lang tayo may takot. At ang dapat ang Pilipino ay handa kung anong gagawin. Dala na niya emergency kit niya, alam niya na walang pasok ngayon, hindi siya papasok. Alam nila ng mga agencies kung anong dapat gawin. I think napapanahon na maging organisado siya, systemic approach. Hindi tayo piecemeal dapat or fragmented in our approach. Ang tingin natin dito sorry to term, dapat medyo doktor ang pag-iisip po May diagnosis ka, may differential diagnosis ka, alam mo kung kailangan i-ICU yung patient, i-emergency room, meron kang treatment options, at babantayan mo, follow through, whether your management is correct or not. At yan po ay nanggagaling sa isang doktor. Well, the way to treat a disease is know the diagnosis. We cannot even respond to a problem when we don't recognize a problem. So we need first to diagnose and create solutions for that. Hindi pwedeng blame game dito Kasi every day, kung magbe-blame tayo, magkakaroon lang tayo ng problema. I think we need to inspire the people right now. So ang mandato na nakikita ko, we need to inform the public. We need to influence our leaders. And by influencing the leaders and the citizenry, we might be able to inspire the nation as well. And later on, perhaps, create a healthier, environment healthier Philippines, and of course, a greater Philippines. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. So sa mga boss natin dyan, be inspired at with our own initiative. Sana kung matutuloy itong sa November 8, imagine mga group of physicians ay makikibahagi dito. Siguro mas maganda buong lahat ng bawat Pilipino makikibahagi dito to prevent itong mga natural disasters na nangyayari sa ating bansa. Muli po nakapanayam natin dito sa Good Morning Boss, si Dr. Tony Liachon, President ng Philippine College of Physicians.